dito muna tayo. Itong data grid na to, para to dun sa sales history. Tapos ito naman, dun sa add to cart, para malaman mo kung ano yung mga na-add to cart mo. Ito code niya. Ito yung sales DGT. Ito yung code. Ayan, natin. Cashier. Oh, ayan. Item, quantity, price, total price. Ito yan. Ayan, item, quantity, price, total price. Tapos kaya siya napunta doon dahil dito. Nilagay natin doon. Ito naman yung add button. Item ID. Kung ano daw yung nilagay mo doon sa text box, ayun yung magiging value ng item ID na to, na variable. Tapos yung quantity naman, ganun din. Ayun naman yung magiging laman ng quantity ng variable na to. Itong, tapos nag-declare din tayo ng variable na existing row. Ibig sabihin lang, kapag, ito, bawa may laman to, tapos magkaparehas sila ng i-add mo ulit, mag-clear yan. Para hindi mag-doble-doble. Tapos pag wala naman laman yun, edi, ito na, giget nyo na yung price, tapos i-compute nyo yung price times quantity. Ito, para mag-get nyo yung price ng specific na item, depende sa kung ano tinype mo dito. Nasa module ko yun. Ito, function. Tapos tinawag lang natin. Yan, tinawag lang natin. Dito naman tayo sa payment. Nandito, kasama na dito yung pagbukas ng cash drawer. Mamaya, maano natin. Ayan, automatic na yan. Pagkapindot mo yung payment button, mag-update na inventory, mag-open yung cash drawer, kakalculate ng total amount. Andiyan na lahat yun. Tapos magsisave na ng history. Yan, ito. Tinawag lang natin yan. Tapos ito yung mga code niyan. Ayan, ito yung update inventory. Ito yung save. Ito yung pag-open ng cash drawer. Itong COM4, ano yan, kung ano lang yung makikita mo dito. Pag sinaksak nyo na yung cash drawer nyo, milalabas yan na port. Ayan, nabawa dito. Ito, common, internet ko yan. Yung cash drawer, random yun. Depende sa kung ano magiging number mo. Basta ko-copyin nyo lang kung ano yung, kumari, halimbawa, COM5. Yun, lalagay mo dito COM5. Tapos dito tayo. Update inventory. Open ko muna ulit. Pagkapindot mo ng payment, mag-update na yung inventory. Tapos ito yung mangyayari. Yung quantity, di ba nga kasi, nagbabawas tayo ng quantity doon. Kapag pagtapos ng payment. Ito yun. Yung quantity equals, ay, ma-minus yan. Quantity equals quantity minus quantity. Itong quantity na to, ito yan yung variable na to. Yan. Tapos, yan, nakukuha natin yan dito. Quantity na yan. Ayan. Kung ano yung ilagay mo dyan, ibabawas nyo daw sa current quantity ng inventory. Ayan. Babawas nyo dito yan. Yung sa save history. Ayan. Save history, sales history. Kaya may item ID kasi bawal pa ulit-ulit ma-save yung parehas na ID. Halimbawa ito. Ayan. Sales. Ayan.
may sale ID. Yun naman item ID. May mga nauulit. Kung walang sale ID, hindi pwede ito nag-error. Kaya kailangan may sale ID ka. Kung may sale ID, hindi siya pwede maulit. Nag-i-increment na siya. Pero yung item ID, kahit ulit-ulitin mo siya. Tapos yun. Yung item ID, quantity, price, total price, sale date. Dapat pares lang din yun ng kung ano yung nasa database mo. So, sale ID, item ID, quantity. Tapos yun. Yun na yung pinaka-source code ng course namin.